Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin itong mga dirty shits na todo simpatya kay Mayora Alice Guo. Ngayon, kamusta na? Tingnan nyo ha. Ano yung, ito yung kapansin-pansin dito eh. Yung mga pananalita ni na Harry Roque, ni Tikia, ni Malu, and then ni Lopez, si Akla. Hindi ko na sinama rito yung si Akla. And then, ito pong, lalo na, itong si Tiglaw. Diba? Dating spokesperson niya ni Gloria Arroyo. Just for a year. Parang umalis kasi ito nung namatay ang asawa niya. Noong 2001. Right? Pero tingin ko na unahan niyang spokesperson. Ito ho, kay Malu Tikia. Sabi niya rito, ito yung taga publiko sa Asia. Diba? Kaya nga mabuti hindi nila to inaway. Kasi nagka-leche-leche rin sa survey, di ba? Etong si Sarah. So nag-reflect lang talaga kung ano yung dapat. Kahit na nandoon etong kanilang kaalyado, wala ho naman nagawa. Now, sabi niya ha, ang issue kay Guo ay Pogo. Max. Huwag na nating kalkalin ang personal na buhay niya. Bakit? 'Di ba? Bakit hindi kakalkalin yung personal na buhay niya? Nandun nga yung controversy. At from there, may matutuklasan. Dito pa lang may pagharang na sila nung una pa. 'Di ba? Kita sa Pogo. Timbre sa mga taong nag-ooperate ng Pogo at labanan ng kita. Pogo, di si Guo. 'Di ba? So kay Pogo raw po dapat mag-focus. Kay Mayora. Diba? So kung sinunod ito, walang executive session, 'di ba? So kapang-kapa pa rin etong hearing ni Narisa Ontiveros. Wala pa ring mga matutuklasan ng mga 'di ba, mga kabulastugan sa mga Pogo. Ito pa isa. Tingnan niyo ha. Oops. Okay. Yon. Si Roberto Tiglao. Ito muna si Mark Lopez. Sabi ni Mark Lopez, the case of Banban Tarlac Mayor Alice Guo is another classic xenophobia tactic being encouraged and amplified by the powers that be, acting at the behest of their imperial masters. So, ito raw pong itong pag-iimbestiga kay Mayora, ano daw to? Parang isang hindi naman parang kundi ito talaga raw ay isang ginagawa ng gobyerno para sirain, para sirain, matakot yung mga Pilipino sa mga Chinese, yung ganon. Ito may espiya rito, espiya to ng komunistang China, yung mga ganon. Diba? Pero wala ho sa kanila ha, ang nag-isip, wala ho sa kanila ang nagtanong, bakit ka lumaki sa farm? Diba? Tao ba si Rubilin? Diba? Bakit ang ganda mo? Kung laki ka sa farm. Diba? Bakit gano'n ang yaman mo? Bakit paano kang natuto ng Tagalog? Chinese ang tatay mo, lumaki ka, kasama siya. Wala malang ganun sa kanilang nag-isip. Sabi niya, and like sabay dikit Kibuloy. And like Pastor Kibuloy, this Alice witch hunt is meant to really put the onus of Rodrigo Duterte as the enabler of Alice and all things that are supposed to be politically wrong. Then, makalipas ang ilang araw, ano nangyari? Lumabas yung picture nila Alice, na recent lang naman po yun. Diba? Bago lang pumutok tong issue na to. Kasi base doon sa pinakita rin ni Senator Bongo na pictures nung nandun siya, pareho. Pareho yung drapes, yung kortina. Pareho yung mga paintings doon, yung mga nakasabit na kwadro sa may taas. Pareho yung orasan. Diba? So recent lang yun.
Hmm. Ano lang, kumbaga ang pagkakagets ko po rito, meron na po talaga silang alam sino etong si Mayora Alice. Ano ang kanyang mga koneksyon? O sino-sino ang mga koneksyon niya? At hindi po talaga naman mapapasubalian ang koneksyon niya kay Duterte. 'Di ba? So ito po, parang iniiwas na kaagad ang isip ng mga tao. Dati pong pagka may lumabas, anything that connects Alice to Duterte, wala, peki yan. Hindi yan dapat paniwalaan. Di ba? Si Tiglaw, sabi ni Roberto Tiglaw, from my column today, witch hunt. Yung isa, witch hunt din ang sinasabi ni Mark Lopez. Roberto Tiglaw, ganun din. Witch hunt. I find it disgraceful for Rizzo Ontiveros and Sherwin Gatchalian to be grilling in a hearing of the Committee on Women Ban Tarlac Mayor Alice Go as if she were presumed as not a legitimate Filipino and connected to Chinese criminal groups operating the Pogo. And if they believe, so they should let authorities, the Bureau of Immigration and NBI to investigate. Mga kapatid, bakit? Why he was trying to cover up this? Kasi pag si NBI po nag-investigate at si Bureau of Immigration, baka si Bureau of Immigration patakasin lang yung mga dapat nang mapatakas bago magkabukuhan. Pag si NBI ang mag-investigate, hindi natin malalaman. 'Di ba? At makakagawa pa yung sindikato ng malaking pressure ng todo-todo ang NBI. 'Di ba? Kasi walang nakalalaman ng publiko eh. Oh. So napakadali po kapag tahimik ang issue sa publiko, napakadali pong i-corrupt 'yan. Hindi ba Menen Adela Aquisa? 'Di ba? Kakaiba eh. Wag niyo nang pakialaman ang personal ni Alice. Tapos ito naman, pabayaan niyo ang NBI at ang BI na mag-investigate. And then after that, wala na. 'Di ba? Baon na sa limot. Oh. Ito naman si Harry Roque, ang pinakamalala. Sabi ni Harry Roque, hanga naman po ako kay Mayor Alice Guo. Kasi naintindihan ko ang kanyang pinagdaraanan. Ang simpatya ko na kay Alice Guo. Kinukonsidera ko na parang underdog. Masyado itong si Alice Guo na parang binubuli ng ating mga politiko. So, ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko. Lalo na kay Senator Ontiveros. Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Di ba? Mga tirada ni Harry Roque. Hanga naman daw po siya sa Banban Mayor kay Mayora. Naintindihan yung pinagdaraanan. Eh mabuti na lang, walang epekto kasi kilala naman ng mga tao na fake news. Di ba maraming pinagsasabi si Harry Roque na mali naman, fake news. Pero eto ho ngayon ang kapansin-pansin. Pagkatapos ng lumabas, di ba, yung mga issues dito kay Mayora, ano na ho ang nangyari? Ano na masasabi nila? Lalo na ron sa parte na hindi pala ito totoong Pilipina o may dugong Pilipina. Yung birth certificate niya, yung fingerprints, yung birthday niya, mali-mali. Kaya wala siyang maalala sa mga tanong kasi hindi niya ini-expect na magkakaroon ng bolilyaso sa kanyang pagkatao. Diba? Tinuruan ni Teacher Rubilin, yun pala, nag-aral ng elementary sa Grace High School, na ngayon ni Grace Christian College, right? Yun dyan yan sa Damar Village, dito sa Quezon City. Mga Chinese talaga yung mga nag-aaral doon. Diba? So, wala na silang, yung nga napansin ko, wala nang nagre-rebattle sa kanila.
Ang ginagawa nila, jump na naman sila sa ibang issue. Merong tumututok na naman sa properties, sa mga Marcos properties. Merong tumututok na naman doon sa kung ano-ano yung mga kabulastugang sinasabi ni Maharlika. Di ba? Yung mga tirada. Yung pulburon, hindi na nila ma-pitch ngayon. Hindi rin nila ito ma-pitch. Di ba? Sumablay na rin sila sa Morales. Si Morales, naging vlogger na. Diba? Ano lang ang bit-bit? Ala style Maharlika, fake news din. Maria Josep. Kaya sabi ko, kamusta na? Ano masasabi nyo ngayon sa development ng kaso? Yung mga vaults na nabuksan, lalong nagdidiin kay Mayora. Diba? Yung connection niya. Sabihin nga na gawin na state witness, hindi po pwede. Siya pala ang lumilitaw na most guilty sa kanilang lahat. Diba? Pero ako hinaniniwala na wala na rito yan. Sapagkat ang kapansin-pansin, pagkatapos lamang ng executive session noong ikalawang pagdinig, sobrang talagang nakita nyo sa paliwanag nila Risa Ontivero sa press con, talagang overwhelming yung natuklasan nila na mga impormasyon. Diba? May ano nga, ang resulta nga noon, tignan nyo, sunod-sunod na yung mga nahuhuli. Diba? Mas gumanda na, mas may direksyon na yung Senate investigation. Yung lead ng PAOK, mas maganda na rin. Ngayon, nandun na sila, nagbabaklas ng vault. More evidence is coming out. Diba? Attorney Harry Roque, pinapadalo sa susunod na pagdinig. Even though nag-explain ka agad siya, sabi nga ho ni Chis Escudero, sa Senate ka magpaliwanag. Bakit? Because he will be grilled. Baka magtago na rin yan. What do you think? Diba? Yan, diba? Anong nangyari sa PDEA Leaks? Lahat na ng pagkakataon, binigay na rin ni Bato de la Rosa. Mapabagsak lang si PBBM. Walang nangyari. Again, tanong ko sa mga DDS. Kamusta na? Ano masasabi ninyo sa case ni Alice Go? Todo tanggol kayo nun? Alam nyo ba kung sino ba siya talaga? Diba? Why you guys are trying to block the investigation or stop the investigation? Diba? Are you trying to hide something? Do you know something about her? Diba? Ngayon, silent night sila. Okay, iwan na natin ito. Bayan natin sila.